Pagtingin ko sa salamin, may nakatayo sa likod ko, matangkad at payat na babae. Pagtingin ko sa reflection sa dingding na elevator, may babae sa likod ko. Nakahawak siya sa balikat ko. Sa mga sandaling pagkakataon na may liwanag, nakita ko ang anino ng isang bata na nakatayo sa tapat ng aparador sa kusina. Ako si Lee. Masasabi kong isa akong logical thinker. Hindi ako naniniwala sa mga multo o aswang. Pero ang nangyari sa amin ng girlfriend ko noong nakaraang buwan, hindi ko alam kung paano ko ito ipapaliwanag. Nagdesisyon kaming lumipat ni Jen sa Antipolo dahil may nakita kaming murang paupahan doon. Nakakuha kami ng apartment sa likod ng isang lumang simbahan. Dating bahay daw ng pare yun noon. Pero ginawa na itong apartment para daw pandagdag kita na rin. Ang ganda ng view doon. Kitang-kita mo ang buong Marikina Valley. Naging okay naman lahat ng unang linggo. Yung typical na mga araw lang. Pero napansin ko na tuwing gabi, parang may tumakawag ng pangalan ko. Naririnig din daw niya yun minsan, sabi ni Jen. Akala namin, galing lang sa mga kapitbahay yung ingay. Pre, normal lang yan sa mga bagong lipat, sabi sa akin na isa kong kaibigan. Nag-a-adjust pa kayo eh, dagdag niya. Pero naging sunod-sunod yung mga hindi may paliwanag na pangyayari. Sa isip-isip ko, hindi na normal yun. Ikatlong linggo namin doon, napansin namin na yung mga litrato sa may ref, nagbabago ng pwesto. Hindi siya big deal, pero ang weird kasi, dahil hindi naman namin pinapakialaman yun. Kasi kung minsan, yung picture namin sa Boracay, nasa itaas. Kinabukasan naman, nasa ibaba na. Sa aming dalawa, si Jen ang mas sensitibo sa mga gantong bagay. Kwento niya, madalas daw siya nakakarinig ng naglalakad sa itaas namin, bandang mga 3:00 madaling araw. Sa pagkakaalam namin, wala naman nakatira doon sa second floor. Sabi na nagpapaupa, storage area lang daw yun. Babe, pakinggan mo, sabi ni Jen sa akin isang gabi. Tumigil ako sa ginagawa ko at nakinig. Anak ng, may narinig nga ako. Parang may dahan-dahan naglalakad at pabalik-balik sa itaas namin. Daga lang siguro, sabi ko. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi. Yung mga hindi may paliwanag na pangyayari naging mas madalas. Yung electric fan nag-on at nag-off mag-isa. Yung gripo naman sa kusina biglang bumubukas tuwing madaling araw. Minsan, pati yung pinto ng siya nagsasara mag-isa. Pero ang pinaka nakakapangilabot ay yung salamin sa banyo. May salamin sa banyo na sobrang luma na. Parang galing pa yun sa panahon ng mga Kastila. Hindi namin pinakailaman kasi kasama na yun sa apartment nung lumipat kami. Pero napansin namin, may mga nagpapakita doon tuwing gabi o madaling araw. Una kong nakita yun nung nag-CR ako ng mga 2:00 ng madaling araw. Pagtingin ko sa salamin, may nakatayo sa likod ko. Matangkad at payat na babae. Nakasuot siya ng puting bestida. Pero pagtalikod ko, wala namang tao. Shit! Yun na lang ang nasabi ko. Pero napaisip pa rin ako. Baka naman hallucination lang to dahil sa stress sa trabaho ko. Pero napatunayan kong totoo nga to nung si Jen na naka-experience. Lee! Halika dito! Sigaw niya habang nasa banyo. Nagmamadali ko siyang pinuntahan. Nakita ko siyang nakatayo sa harap ng salamin, nanginginig sa takot. Tingnan mo oh, sabi niya. Sa salamin, nakita ko yung reflection namin. At sa may gilid, may ibang muka. Isang matandang lalaki, nakangiti. Pero hindi siya magandang klaseng ngiti. Ngiti siya na parang may binabalak na masama. Nagmadali kaming lumabas ng banyo nun. Hindi na kami gumamit ng CR magdamag. Kinabukasan, sinubukan namin kausapin ng landlord namin. Pero hindi namin siya makita noong araw na yun. Kaya naisipan namin magpunta na lang sa opisina ng simbahan.
Nag-inquire kami tungkol sa history ng bahay. Yung matandang sekretarya ni si Aling Hilda, naging tahimik nung nabanggit namin yung apartment. Ah, yung dating rectory? Sabi niya. Anong may paglilingkod ko sa inyo? Kinuwento namin yung mga pangyayari. Bigla siyang namutla. Mga anak, sabi niya. Meron nang namatay sa bahay na yun. Pinakinggan namin yung kwento. Noong 1960s, may isang pari daw na tinatawag na Father Miguel. Bagong lipat lang siya sa bahay ng mga panahon na yun. May bali-balita na meron daw kakaibang ugali si Father. May mga aligasyon na nangaabuso siya ng mga sakristan at minsan pati din daw mga madre. Pero walang opisyal na nagreklamo dahil siguro takot sila sa kanya. Isang gabi, namatay si Father Miguel sa loob ng bahay. Ang opisyal na ikinamatay ay atake daw sa puso. Pero yung mga sakristan, may iba't ibang version ng kwento. May nakapagsabi na hindi daw natural ang pagkamatay nito. Habang nagkukwento nun si Aling Hilda, naalala ko bigla yung mukha sa salamin. Yung ngiti, yung parang may binabalak na masama. Nung gabing yun, nag-research kami online. Nakakita kami ng ilang naka-archive na dokumento. Totoo nga, si Father Miguel namatay noong 1960s. May nakita din kaming iba pang records. May 3 bata na missing din noon sa area. Lahat sila sakristan. Hindi na sila nahanap o nakita. Mga alas 11 noon ng gabi, nanonood kami ng isang movie sa Netflix. Biglang may kumatok sa pinto. Malakas at paulit-ulit. Hindi naman kami nag-e-expect ng bisita. Wala rin nagsabi na may darating. Sino kaya yun? Tanong ni Jen. Lumapit kami sa pinto. Sino yan? Sabi ko. Walang sumagot. Pero patuloy pa rin yung pagkatok at mas lumakas pa. Sumilip ako sa may bintana. Wala namang tao sa may pinto. Pero yung pagkatok, tuloy pa rin. Tapos biglang huminto. Naghintay pa kami ng ilang sandali. Wala nang kumatok. Inisip na lang namin na baka pusa o aso lang yun. Pagbalik namin sa sala, nakita namin na yung TV nakapatay na. Nagtataka kami dahil yung remote, iliwan lang namin sa may coffee table. Hindi naman namin ginalaw yun. At doon sa TV screen, may nakita kaming reflection. Hindi galing sa amin, kundi galing sa 2 nakangiting bata. Pero ang napansin namin, yung mga mata nila, parang wala nang buhay. Natakot talaga si Jen noon sa mga nangyari. Bigla siyang nagyayang, "Babe, tara na. Di pa tayo ng lugar." Gustuhin ko man, pero hindi ganun kadali. May kontrata kami at may deposito. Guni-guni lang natin yun, sabi ko kay Jen. Hindi tayo dapat matakot na dahil lang sa mga ganung bagay. Putya, nagkamali ako. Binabawi ko na yung sinabi kong yun. Itong huling pangyayari ang nagtulak sa amin na lisanin na yung bahay. Natutulog na kami noon ni Jen nung narinig namin na may ingay sa kusina. Parang may nagluluto. May tunog din na parang may naghihiwa sa sangkalan. Lee, mukhang may tao sa kusina, pabulong na sinabi ni Jen. Kumuha ako ng pamalo at dahan-dahang lumabas ng kwarto. Napansin kong nakabukas yung ilaw sa kusina. Pero nung sinilip ko, wala namang tao. Lahat ng kalan, naka-off. Pero napansin ko yung amoy. Amoy malansa. May nakita akong malaki nakasulat sa pinto ng ref namin. Umalis na kayo. Hindi ko alam kung anong klaseng tinta ang ginamit sa pagsulat. Basta balakit siya sa kulay pula. Bumalik ako ng kwarto pagkatapos kong linisan yung ref. Nakita ko si Jen. Nakaupo sa kama at nanginginig. Sabi niya, "Babe, may kumakausap sa akin." "Asan?" Sabi ko. "Sa loob ng ulo ko." Kinuwento niya, may boses ng matandang lalaki na nagsasabi ng mga di ka nais-nais na bagay sa kanya. Mga pananakot.
description ng mga bagay na ginagawa niya sa mga inaabuso niya noon. Hindi na to tama, sabi ko sa sarili ko. Nag-impake kami ng mga oras din yun. Mga 4:00 ng madaling araw namin iniwan yung bahay. Tinawagan na lang namin yung landlord para pag-usapan yung bigla na yung pag-alis. Sa ngayon, nakatira na kami sa Quezon City. Pakiramdam namin na safe na kami dito. Pero hindi pa rin nawawala sa isip ko yung mga nangyari. Noong isang linggo, napag-isipan ko mag-research ulit. Sinubukan ko naman sa deep web. Nahanap ko yung police reports na related dun sa nangyari sa pare. Si Father Miguel, hindi siya namatay dahil sa atake sa puso. Nilason pala siya. At ang bigawa ay yung 3 sakristan na inabuso niya ng ilang taon. Yung mga bata, hindi pala talaga sila missing. Hindi nabanggit kung anong parusang ay pinataw sa kanila. Ang nabanggit lang ay kinuha sila ng mga pamilya nila pagkatapos ng insidente. Binago lang yung records para maprotektahan sila. Pero ang nakakapangilabot, 2 dun sa mga bata ay namatay na din. Pagtil sa sarili nilang buhay daw ang naging dahilan. Isa na lang ang nabubuhay. At 74 years old na siya ngayon. Nakita ko yung picture niya sa Facebook. Nagulat ako dahil siya pala yung landlord namin. Siya yung nakausap namin nung umupa kami sa apartment. Ang isang bagay na wala pa rin akong ideya hanggang ngayon ay kung sino yung matangkad at pet na babae nagpakita sa akin doon sa salamin ng banyo. Kailan lang napagtripan kong bisitahin yung apartment. Nakausap ko yung kasalukuyang tenant dun. Nagkwentuhan kami hanggang nabanggit niya na nung araw na nagpatulong daw yung landlord sa kanya para linisin yung storage area, may nakita daw siyang mga litrato doon. Mga lumang pictures noong 1960s. Litrato ng pare at mga batang lalaki. Bigla akong pinagpawisan nung nakita ko yung isang picture. Si Father Miguel na nakaturo sa kung sino man ang may hawak o nakatingin sa litrato. Nakangiti siya, tulad ng ngiti nung nakita naming matandang lalaki sa salamin sa banyo. At simula na makita ko yun, gabi-gabi na akong di makatulog ng maayos. Ako si Rina, nurse sa isang private hospital. Night shift ako kaya sanay na sa tahimik at padilim na gabi. Pero iba talaga yung feeling pag uwi. Pagod sa buong duty. Tapos ang lamig pa sa labas. Yung tipong gusto mo na lang humiga sa kama para matulog. Nakatira ako sa isang apartment sa Ubel. Okay naman siya. May mga guard kaya safe ka. At modern ang design. Pero kahit gaano ka modern to, may isang bagay ako napapansin. Noong umpisa, akala ko normal lang. Pag uwi ko ng mga 3 or 4 na madaling araw, laging humihinto ang elevator sa 4th floor kahit ako lang mag-isa. Pero wala namang sumasakay. Nakausap ko yung isang guard dun. Ang sabi niya, baka glitch lang daw. Pero gabi-gabi? Noong una, dinedma ko lang. Tinatarayan ko pa nga yung elevator pag humihinto sa 4th floor eh. Palagi ko tong sinasabihan ng, "Sira ka na naman." Pero minsan, parang may naririnig akong mahinang kaluskos. Parang may naglalakad na para bang may gustong sumakay. Isang gabi, tulog na lahat ng tao sa building. Huminto na naman yung elevator sa 4th floor. Walang sumakay. Pero bago pa sumara yung pinto, nakita ko sa gilid ng aking paningin, may anino. Mabilis lang. Isang babae na nakayuko. Hindi ko masyadong nakita kasi nagsara agad yung pinto. Akala ko pagod lang ako o stress. Yung tipong gusto mo na lang kalimutan. Kinabukasan, sa pantry ng hospital, may kinuwento yung isa kong katrabaho.
Sabi niya, Uy, Reyna, yung tinitirahan mo ba ngayon, yung sa may U-Belt? May kwento kasi yung pinsan ko. May nakita raw siya sa fourth floor ng isang condo sa U-Belt. Matagal na raw yung unit na yun na hindi pinapaupahan. Kasi may pinatay daw doon dati. Isang babae. Makikita mo daw itong nakatayo lang sa hallway. Nakayuko at duguan. tumawa lang ako ng pilit. Nagkatinginan kami. Fourth floor din yung unit mo, di ba? Tanong niya. Fifth. Sagot ko. Hindi ko na lang sinabi na ilang beses na akong pinahihinto ng elevator sa fourth floor. Lumipas ang ilang araw. Sinubukan ko na lang kalimutan yun. Pero nung sumunod na linggo na gumamit ako ng elevator, ramdam ko na yung bigat sa loob. Parang may malamig na hangin na hindi ko maintindihan. Saka para bang hindi ka nag-iisa. Bumukas yung pinto sa fourth floor. Nabigla ako sa nakita ko. Isang dugo ang babae. Nakaputi. Pero punong-puno ng pula yung laylayan ng damit niya. Nakatayo at nakayuko siya. Parang naghihintay. Hindi siya gumagalaw. At hindi rin ako makagalaw dahil sa sobrang takot. Nilakasan ko ang loob ko at pinilit pindutin yung close button ng elevator. Shit! Ayaw! May tunog pero hindi sumasara yung pinto. Pinapansin ako dun sa babae. May hawak siyang ID. Mukhang luma na ito. Sinubukan kong tingnan yung pangalan. Hindi ko siya mabasa ng buo. Pero ang napansin ko, may letter R. Tapos parang pamilyar yung apelyido. Hala, apelyido ko yung nasa ID. Ako ba yung nakapangalan sa ID na hawak niya? At bigla na lang nagsara yung pinto ng elevator. Paglabas ko sa may ground floor, para walang nangyari. Pinakalma ko yung sarili ko. Inisip ko na imagination ko lang ang nakita ko. Nagpunta ako dun sa namamahala ng apartment at humingi ako ng report form tungkol sa elevator. Pero nung tinanong nila ako kung anong floor nangyari, hindi ko na sila sinagot at nagmadaling nagpunta sa unit ko gamit ang hagdan. Pagpasok ko sa unit, hinuwad ko yung uniform ko sa CR. Doon ko napansin na may mga dugo sa laylayan ng scrub suit ko. Hindi ito dugo ng pasyente. At hindi rin ito yung naging aksidente sa ER kanina. Iba ito. Para siyang lumang dugo. Namumuo at amoy kalawang. Napaupo ako sa sahig. Nanginginig sa takot. Bigla ako napalingon sa salamin. At nakita ko doon na may babae sa likuran ko na nakayuko. Pero paglingon ko, wala naman. Kinabukasan, naisipan kong dumaan saglit ng simbahan. Simula nun, nagpapapalit na ako ng schedule sa trabaho. Iniiwasan ko na kasing umuwi madalas na madaling araw. Sinubukan ko rin na gumamit na lang ng hagdan. Pero kahit anong gawin ko, ramdam na ramdam ko yung presensya niya. Ito yung huling nangyari bago ko isinulat to. Pag uwi ko, pagod na pagod ako. Sobrang toxic kasi nung araw na yun sa trabaho. Hindi ko na kayang gumamit na hagdan kaya nag-elevator na ako. Mga bandang 10 ng gabi yun. Mas maaga siya kaysa dati. Kaya naisip ko na baka naman wala siya pag hindi madaling araw. Pero nagkamali ako. Meron pa rin pala. Kusang huminto na naman yung elevator sa fourth floor. Bumukas yung pinto, pero wala akong nakita. Pagtingin ko sa reflection sa dingding na elevator, may babae sa likod ko. Nakahawak siya sa balikat ko. At nung bumukas yung elevator sa fifth floor, wala na siya pagtingin ko. Pero alam mo yun, hindi naman kailangan lagi nakikita yung multo eh. Minsan, nakakatakot din yung alam mong andyan lang siya. Patapos ang nakakapangilabot na pangyayaring yun, nagdesisyon akong lumipat na ng apartment. Habang nag-aayos ako ng mga gamit ko,
biglang may kumatok sa pinto. Pagbukas ko, wala namang tao. Pero sa may paanan ko, meron isang lumang folder. Pinulot ko to at binuksan. Isang lumang papel ang laman. Death certificate. Pangalan ko ang nakalagay. Cause of death, homicide, stab wounds, elevator lobby. Nabitiwan ko yung hawak kong papel. Dali-dali ako nag-impake at umalis pagkatapos ng pangyayaring yun. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung kapangalan ko lang yung dugo ng babae at yun nga ang ikinamatay niya. O binibigyan niya ako ng babala na mangyayari sa akin to pag hindi ako umalis ng apartment. Pero kahit ano pa ang dahilan, hindi ko na gusto ulit yun maranasan. Tawagin niyo na lang akong Errol. 3 taon lang nakalipas mula nung nangyari ang karanasan kong ito. Hanggang ngayon, natatandaan ko pa rin ang bawat detalye. Ang amoy, ang tunog, at higit sa lahat, ang takot na naramdaman ko sa loob ng 3 linggo na nakatira ako sa apartment na yun sa may Pasay City. Fresh graduate ako noon ng engineering sa isang kilalang university sa Manila. Nakakuha ako ng trabaho sa isang construction company sa Makati at kailangan kong humanap ng murang matitirahan na malapit sa pinagtatrabahuan ko. Limitado lang ang budget ko. Mga nasa 8,000 pesos lang ang kaya kong ibayad monthly para sa renta. Nag-research ako online at nakita ko isang posting sa Facebook Marketplace. Studio type apartment, fully furnished, 7,500 pesos monthly. Walking distance to MRT. Sakto para sa akin to. Mukhang okay naman yung nakapost na pictures. May kama, small dining table, at may sarili ring CR. Ang nag-post ay si Ate Rosa. Siya ang building administrator. Nung tumawag ako para mag-inquire, mabait naman siyang kausap. Nabanggit niyang Mabilis lang magsialisa ng mga tenants dito sa Unit 304. Hindi sila tumatagal. Pero siguro ikaw tatagal ka. Sa pakikipag-usap ko pa lang sa'yo dito sa telepono, tingin ko ay matino ka naman eh. hindi ko naisip na magtanong kung bakit hindi tumatagal ang mga tenant. Excited lang siguro ako noon na may nakita akong murang apartment. Isang Sabado ng hapon yun. Pumunta ako sa building para makita ko yung unit. Dating isang hotel yung building na convert sa mga apartment units. Matanda na to, halos mga 40 years old na siguro. Napansin kong may mga crack na mga pader at medyo madilim yung hallway kahit patanghali. Si Ate Rosa ay isang matandang babae na mga 60 years old na siguro. Ayaw niyang tinatawag siyang manang o lola. Kaya ate ang tawag ko sa kanya. Naghihintay siya sa lobby nang dumating ako. Errol? Tanong niya. Tumango ako at nilapitan siya. Sabi niya, Sira ang elevator papunta sa 3rd floor. Pagagdanan na lang tayo. habang naglalakad kami sa hallway patungo sa Unit 304, napansin kong medyo weird ang atmosphere. Sobrang tahimik ng mga units na nadadaanan namin. Walang tunog ng TV, wala kang maririnig na nag-uusap. Walang kahit anong ingay. Para bang walang nakatira. Ate Rosa, may ibang tenants ba dito sa floor na to? Tanong ko. Eh, oo naman. May mga lakad lang siguro sila ngayon. Sagot niya. Pero hindi ako naniniwala dahil sa tono ng boses niya. Nang buksan niya ang pinto sa Unit 304, sumalubong sa amin ng malamig na hangin. Sobrang lamig. Kahit wala namang aircon na nakabukas. Eksakto yung itsura ng apartment sa kung ano ang nakita ko sa mga pictures. Malinis, organized, at meron ng mga kailangan ko furniture. Magkano ang deposit, ate? Tanong ko. 1 buwan advance, 1 buwan deposit,
So, 15,000 lahat-lahat. Sagot niya. Pero, sure ka ba dito? May ibang available units naman ako sa second floor kung gusto mo. Medyo mas mahal lang ng konti. Naku ate, di nakakayanin ng budget ko. Sabi ko. Sabay tanong ng, Bakit ate? May problema ba dito sa unit na to? tumitig siya sa akin na matagal bago sumagot. Wala naman. Pero kung may maririnig ka, normal lang yon sa mga lumang building. Hindi ko naintindihan nun yung sinabi niya. Pero kailangan ko na talaga ng apartment eh. Nagbayad ako ng 15,000 at nagsimula akong lumipat kinabukasan. Okay naman lahat sa unang araw. Na-enjoy ko talaga ang bago kong bahay. May sarili na kasi akong space at convenient ang location para sa trabaho. Pero nung gabing yun, nagsimula na ang mga kakaibang pangyayari. Mga 11 na ng gabi yun, naglalaro ako ng video game sa laptop ko nang narinig ko ang isang malakas na kalabog sa katabi kong unit. Parang may humampas sa pader. Pero naalala kong sinabi ni Ate Rosa na walang nakatira sa magkabilang unit ng 304. Parehas daw bakante ang dalawang unit na katabi ko. Tumawag ako sa building administrator. Ate Rosa, wala ba talagang nakatira sa tabi ng unit ko? Wala. Parehas may problema yung dalawang unit na yun, kaya hindi mapaupahan. Bakit? Anong problema? Tanong niya. May narinig kasi akong malakas na kalabog sa pader. Siguro may bumagsak lang na kahon sa pader dahil sa mga daga. Ginawa mo na kasing bodega yung dalawang sirang unit. Hinimba ka ng kung ano-anong mga bagay. Pero hindi tunog ng bumagsak na kahon ang narinig ko. Tunog ng may humampas sa pader. Mabigat at para bang sinasadya ang pagkakahampas. Nung sumunod na gabi, narinig ko ulit yung malakas na kalabog. Hindi lang siya basta kalabog. Napansin ko din na para bang kung saan ako nakapwesto, doon din nakatapat yung paghampas sa loob ng apartment. Kapag nasa bandang kusina ako, maririnig kong nasa pader din ng kusina ang malakas na kalabog. Kapag tatambay ako sa kama, maririnig kong sa pader din kung nasa ng kama ang malakas na paghampas. Sa ikatlong gabi, hindi lang malakas na kalabog ang narinig ko. May nagsimula na rin parang kumakalmot sa pintuan ng unit ko. Pero pagtingin ko naman sa labas, wala naman tao. Sinubukan ko huwag pansinin ang mga tunog, pero mas lumala lang. Hindi ko lang sa gabi naririnig yung malakas na paghampas sa pader at pagkalmot sa pintuan, kundi pati na rin sa umaga bago ako pumasok sa trabaho. Ikalawang linggo ko sa apartment nung na-experience ko ang isa sa pinaka-nakakatakot na pangyayari. Huwebes ng gabi yun. Natutulog na ako, nagisingan ako ng tunog ng umiiyak na bata. Pakiramdam ko, nasa loob ng apartment ko yung umiiyak. Bumangon ako sa kama para i-check. Wala naman ako nakitang bata sa loob ng apartment, pero patuloy pa rin ang pag-iyak. Pinaksan ko ang flashlight ng phone ko at hinahanap kung saan ba talaga nanggagaling ang ingay. Napansin kong nagmumula ang iyak sa loob ng aparador sa may kusina. Dahan-dahan kong binuksan ng pinto ng cabinet, pero wala naman ako nakita dun. Pero nung isara ko, mas lumakas ang pag-iyak. Hindi na ako nakatulog nung gabing yun. Hanggang umaga, naririnig ko pa rin ang pabugso-bugsong iyak ng isang bata. Kinabukasan, hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Diretsa tinanong ko si Ate Rosa tungkol dito. Ate, may namatay bang bata dito sa building? Namutla siya. Bakit mo naman naitanong? May naririnig kasi akong umiiyak na bata sa unit ko. Medyo nag-alangan siya bago sumagot. Kung gusto mo, pwede kitang i-transfer sa ibang unit. Sagot niya sa akin. Ate, ano pa talaga nangyari dito? Pilit kong tanong sa kanya. Napaupo siya sa lobby chair bago nagkwento. 4 na taon na ang nakalipas. May isang pamilya na nakatira sa Unit 304. Isang mag-asawa at ang kanilang anak na lalaki.
Mga 7 years old siguro yung bata. Isang gabi, nasunog ang apartment dahil sa isang electrical problem. Ang tatay at nanay, nakaligtas. Pero yung bata, Hindi na niya tinapos ang kwento. Hinayaan ko na lang dahil naiintindihan ko na. Kahit nalaman ko na ang history ng Unit 304, hindi ako umalis agad. Mahirap kasi maghanap ng bagong apartment eh. At saka kailangan ko rin ayusin yung iba pang requirements sa trabaho ko. Kaya lang, mas naging grabe yung mga nangyayaring paranormal activities. Hindi lang malakas na kalabog sa pader at iyak ng isang bata. Nagsimula na rin may magparamdam sa ibang klaseng pamamaraan. Minsan, nagigising ako sa gitna ng gabi dahil sa sobrang lamig. Hindi siya normal na lamig. Para kasing nakabalot ng yelo ang buong katawan ko. At sa mga oras ding yun, makikita ko sa may peripheral vision ko ang anino ng isang bata. Sinubukan ko mag-record ng video para may ebidensya. Pero tuwing bubuksan ko ang camera app ko sa phone, sandali lang siya gagana. Namamatay agad yung phone ko kahit naka-fully charged pa to. Ang pinaka nakakatakot na experience ko ay nung isang linggo ng gabi. Nagluluto ako ng hapunan sa kusina nang biglang namatay ang lahat ng ilaw sa apartment. Hindi siya brown out kasi nakikita ko sa labas na may ilaw pa rin sa ibang mga building na katabi namin. Ang unit ko lang ata ang nagka-power outage. Sa dilim, narinig ko ang isang maliit na boses na nagsasalita. Hindi ko maintindihan ang sinasabi, pero tunog ng batang lalaki yung boses. At para siya nagtatanong, paulit-ulit na nagsasalita at iisa lang ang kanyang sinasabi. Ginamit ko ang flashlight ng phone ko, pero hindi to tumagal. Ilang segundo lang, namamatay din to agad. Sa mga sandaling pagkakataon na may liwanag, nakita ko ang anino ng isang bata na nakatayo sa tapat ng aparador sa kusina. Ang kaparehas na aparador na kung saan ko naririnig yung pag-iyak. Bumalik lang ang kuryente pagkatapos ng mga 30 minutes siguro. Pero sa loob ng oras na yon, hindi ako nakagalaw dahil sa sobrang takot. Nang matapos ang ikatlong linggo, hindi na talaga ako makatulog ng maayos. Palagi akong puyat sa trabaho at napapansin ng mga office mates ko na parang may problema daw ako. Hindi ko naman pwedeng sabihin sa kanila na may nagmumulto sa akin sa tinitiran ko dahil baka hindi rin naman nila ako paniwalaan. Pero ang isang pangyayaring hindi ko na talaga kinaya ay yung huling Biyernes na ikatlong linggo. Umuwi ako galing sa trabaho. Mga 7 na ng gabi yun. Pagbukas ko ng pinto ng apartment, nakita kong nakabukas yung TV. Static lang ang nasa screen na parang may kakaibang ingay ito. Nang lumapit ako para patayin ang TV, narinig ko sa static ang boses ng batang lalaki na nagsasalita ng, Kuya, huwag mo kong iwanan, kuya. Napaupo ko sa sahig dahil sa sobrang takot. Malinaw na sa akin ngayon sa kung sino ba talaga ang batang yun. Siya nga yung namatay sa sunog na ikinuwento ni Ate Rosa. At dahil siguro nag-aalisan yung mga tenants sa tuwing nagpaparamdam siya sa mga ito, nag-aalala siya na baka ganun din ang gawin ko. Kaya direktang kinausap na niya ako dahil ayaw na niyang maiwan mag-isa. Kinausap ko siya at sinabing, Hindi kita iiwan. Pero kailangan mo na rin magpahinga. Hindi ka na dapat nandito. pero sa isip-isip ko, gusto ko na talagang iwan ang lugar na yun. Ang sabihin ko yun, bigla na lang tumigil ang static sa TV. At sa unang pagkakataon sa loob ng 3 linggo, naging tahimik ang apartment. Pero hindi pa doon nagtatapos. Nang maupo ako sa kama, nakita ko sa salamin ng aparador ang reflection ng batang lalaki na nakaupo sa tabi ko. Dahil sa kaba, hindi ko na chinek kung katabi ko ba talaga siya o sa reflection lang yun sa salamin. Nakangiti siya sa akin. Pero makikita mong may halo itong lungkot. At dahan-dahan siya naging transparent hanggang sa mawala na siya ng tuluyan. Kinabukasan, nag-impake na ako ng lahat ng gamit ko at tuluyang iniwan ang Unit 304.
3 taon na nakalipas. Pero hanggang ngayon, natatandaan ko pa rin ang lahat ng nangyari. Dito sa Mandaluyong ako nakahanap ng bagong apartment. Mas mahal, pero at least hindi minumulto. Minsan, nagtatanong ako sa sarili ko kung totoo ba ang lahat ng nangyari o isa lamang tong panaginip o guni-guni. Nasa akin pa rin yung mga nai-record ko may ikling video files na hindi ko mai-play sa phone ko. At idagdag mo pa yung mga sleepless nights na kailanman hindi ko malilimutan. Itong nakaraan lang, nakita ko ulit sa Facebook Marketplace ang posting para sa Unit 304. Parehas na apartment, parehas na pictures, ganun pa rin ang presyo. 7,500 pesos ang kada buwang renta. At nakita ko rin sa mga comments na maraming interesadong kunin ng unit na yon. Gusto kong mag-comment at balaan ng mga interesado. Pero sino pa namang maniniwala sa kwentong to? Kaya naisip kong i-share na lang dito sa inyo ang karanasan ko para at least may nakakaalam. At kung sakali may makarinig ng kwentong ito na naghahanap ng apartment sa may Pasay, lalo na kung ang makikita ninyo ay Unit 304 sa isang lumang building na dating hotel, mag-isip muna kayo na mabuti. Baka may naghihintay pa rin doon na hindi pa rin nakaka-move on. At para dun sa batang lalaki sa Unit 304, sana mahanap mo na ang liwanag na hinahanap mo. Hindi mo na kailangan maghintay pa ng mga bagong tenants. Oras na para magpahinga. At yan ang 3 apartment Tagalog horror stories ko ngayon. Ikaw, anong gagawin mo kung sa'yo nangyari ang mga to? I-share mo sa comment section. At kung gusto mo pa ng mga gantong kwento, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Hanggang sa susunod, magkita-kita tayo ulit dito sa aming baryo, sa Barrio Impacto.